Tanungin natin ang founder at president ng Okta Research, si Professor Ranjit Rai. Prof, magandang umaga. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Hi, good morning po sa inyo lahat at sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin. Good morning. Opo, good morning. Prof, itatanong na din namin, bigyan po natin ng idea mga kababayan natin dito sa research na isinagawa po, survey na isinagawa ng Okta Research regarding po dito sa mga respondents natin. Nagagalit nga daw po yung 60%. Pero ang tanong, bakit hanggang 60% lang? Bakit hindi tumaas-taas to 70 to 75? Ano yung mga factors na pwedeng naging dahilan, Prof? Okay, so unang-una, konteksto muna. Yung survey namin ginawa, yung questions namin ginawa first week ng September. Tapos yung actual pag-aaral ginawa nung September 25 to 30. So relatively new to. 1,200 respondents all around the country. So medyo very representative tong sample na to. At ito importante sa mga mananaliksik, lalo sa mga kagaya namin sa UP at saka itong mga kasama namin sa Okta, na makuha natin yung pulso ng ating bayan during important periods, no, sa ating kasaysayan. So importante yung period na yun. Hindi natin alam kung mabubuong ICI, na-cover niya yung period ng malaki nating rally noong September 21. So, pero nung binubuo namin yung mga tanong, gusto namin malaman kung ano ba yung nararamdaman ng ating mga kababayan tungkol sa mga issue na to. Na importante to kasi dahil meron na tayong datos, hindi lang haka-haka, kuro-kuro opinion, meron na tayong datos. So, kasi ang sinasabi ng ibang naming kaibigan, no, sa media, bakit naman hindi naman talaga ganun, parang trivial, hindi naman alam naman natin galit ang tao, pero of course ang feeling at saka opinion nagiging mas matimbang yan pag meron kang datos. May basehan ka. Ano bang unang lumabas sa aming survey? Number one finding. Kahit na matatamaan siya politically, matibay yung suporta para kay PBBM sa hakbang niyang laban sa katiwalian. You have 83%. Si Chris sabi na tama yung ginawa ni PBBM, ibinulgar niya, no, yung katiwalian sa gobyerno. Now, of course, syempre sabihin natin that's to be said kasi syempre maganda naman talaga nagsasabi tayo ng totoo, so there's nothing incredible about that. Pero gusto tayong malaman ilang bang nagdi-disagree, only 3%. And the rest are ambivalent o hindi tiyak. So kasama yan sa probe, no, sa pagdisenyo ng mga tanong. Anong pangalawa naming tanong? Ito yung pinaka-importante para sa amin kasi kami nasa political science kami. Pero usapan natin yung psikolohiya, no, ng politika, political psychology. Meron kami malawak na probe at isa lang to sa mga tanong namin. So ang tanong namin, ano ba nararamdaman ng mga kababayan natin pagka na papakinggan nila katiwalian, lalo na itong issue ng flood control project scandal. Ang lumalabas 60% ang nakakaramdam ng ano ba tama? Pagkasuklam. Sobrang galit. Importante yan, yung feeling na yan. Kasi yan ang pwede makadesenyo ng programa, ng response yung gobyerno, yung civil society, based on how we understand itong mga nangyayari sa ating kapaligiran. No? Now, 30%, nakaramdam ng takot at pangamba, habang 9% ang nakaramdam ng lungkot, pagdismaya. Okay, may 1% na medyo optimistic siya. Pero yan yung mga feelings na nararamdaman ng mga ating kababayan. Now, pagka tinignan mo yan, you go down, tingnan mo yung age distribution yan, malaking chunk ng ating population ay, millennials at Gen Z, lalo yung voting population natin. 64, 67%. So, ang ibig sabihin, mas galit yung mga nasa age group na yan. At given na malaki ang porsyento nila, sila nakikita natin nagda-drive ng movement na yan, no? Or magandang word for movement sa Tagalog, yung kilusan na yan na anti-corruption. So importante yan, no? Revealing yung study in that sense. So galit na galit yung mga nasa younger age groups, no? Yung
ating sinasabing millennials at Gen Z, and they happen to be the biggest chunk ng ating populasyon. Mhm. Okay? So, Opo. malaking movement na pwedeng mabuo dahil dyan. Makikita rin natin yan pag nakita natin yung composition ng mga rallies over the last Oo. Oh, yes, 2 Prof. weeks. Wala ka man sa inyo, puro mga bata. Halos Mga lahat ng bata, lalabas. oo, yung mga Correct. generation namin. Tandaan nyo, itong pag-aaral na to, September pa to, ha? Mhm. So, ginagawa lang namin tanong, inaalam namin, ano yung pananaw na ating mga kababayan tungkol sa issue na to. Number 2, nung panahon na yun, hindi pa klaro kung may ICI, kung anong gagawin. Ayan. Tinanong natin, sino ba dapat na nag-iimbestiga? Mm. Kung lumalabas, karamihan natin mga kababayan, 46%, hindi naman siya majority, pero malaki ho, ang nagsasabi dapat independenteng komisyon ng Oo. kababayan natin na binubuo ng mga kagalang-galang na kababayan natin. So, yun ang naging yung ICI. So, 46% dapat siya nag-lead ng investigation. Tapos, konti lang natin sa ating mga kababayan. Kasi dapat yung Kongreso ang mag-investigate. Kung naintindihan lang, wala siguro, merong conflict of interest, hindi katiwala, no? Oo. So, mas mababa ang Senado, 23%, tapos ang mababang kapulungan 13%. So, pinapakita dito ng mga kababayan natin na medyo may distrust doon sa mga ating traditional na institusyong politika na nag-iimbestiga. So, ibigay na lang sa ICI. Okay? Yun ang ibig sabihin Sentiments nito. nila. Sentimiento. Pang-apat, ito, importante ito. Ano ba inaasahan ng ating mga kababayan? Galit sila. Ano ba inaasahan nila dito sa investigasyon? Ayan. Number one, 68% panagutin ang mga tiwaling opisyal at kontratista. 68%. So yung top 5 to ha, ng mga inaasahan. Pag sinabing panagutin, ikulong. Well, hindi. Make them accountable. Kasuhan. No? Pananagutan ang hinihingi dito. Number 2, very specific. Okay? 58%, number 2, ikulong. Oh. So, ikulong, pero very specific. Ikulong ang napatunayang may nagkasala. Napatunayan. Tama. Napatunayan. Number 3, 58% rin, same. Okay? Ibalik yung ninakaw na pera. Okay, no, di ba? Kulong na, ibalik pa yung ninakaw. Correct. Yun. So, ito, pinaparank namin sa ating mga kababayan. Opo. Yung Filipino people speaking, hindi si Doris, hindi si Ranji. So, yun yung usefulness ng mga surveys kasi hindi na haka-haka, kuro-kuro natin o opinion natin. Ito, yung ating kababayan na nagsasalita dun sa survey. Na ito yung expectation nila. Hindi, galit kami, at hindi kayo matutuwa kung walang makukulong. At kung hindi ibabalik yung ninakaw. Yung pondo na ninakaw, di ba? Yun, oo. At hindi mabigyan ng accountability o pananagutan yung mga kasangkot dito. So, yung tatlo, hindi tungkol sa institutional reform. Yung tatlo, lahat yan, hustisya, no? Pananagutan ang focus. Yung pang-apat na expectation, okay, tiyakin na mahusay at dekalidad ang pagpapatupad ng mga proyekto sa flood control. Doon, papasok na kagad. Pagandahin yung mga flood control projects natin. Improve. Number 5, tiyakin na mahusay at dekalidad ang palakasin ang transparency at monitoring sa mga infrastructure projects ng gobyerno. That's 41%. I'm sorry, that's 34%. Okay. So, that's the top 5. Unang-una, inaasahan ng publiko, hustisya, pagkakulong, pagbabalik ng pera, at of course, institutional reforms, mga reforma. Oo. Okay? Yan yung, ibig sabihin yan, talagang yung mga kababayan natin, zero ang tolerance sa katiwalian. Sinusuporta ng publiko ang desisyon ng Pangulo na harapin ng mga maling gawain sa gobyerno. Pero, malinaw na may action silang expectation ng reforma. Iyan ay number 1, may makukulong. Number 2, mababalik ang pera. Number 3, magkakaroon ng reforma dun sa ating infrastructure program sa pamamalakad ng gobyerno when it comes to spending our money on infrastructure. So, in that sense, this was a survey done a month ago. Useful yung insight kasi now nakikita na natin, di ba? Dadaanan na natin yung September 21, nakikita na natin yung ongoing investigation, yung takbo ng investigasyon na yan, nakikita na natin yung mga adjustments na ginagawa ng gobyerno para mag-respond.
importante impormasyon to para sa different groups who want to organize para towards government reform. Mhm. So yun ang usefulness ng survey natin. Aware yung mga ating kababayan, galit sila, mataas ang expectation nila para sa reforma at na may mangyayari dito sa ating current investigations, and hopefully may makukulong, hopefully mababalik yung perang ninakaw, at hopefully sabi nga nila mapapaganda yung ating mga infrastructure projects gaya ng flood control at magkakaroon ng monitoring, transparency and accountability. Opo. Naitanong po ba sa kanila, partner, Prof, kung meron silang expectation na or nag-hope sila na the government is up to the challenge? Kasi nilatag na ng survey kung anong gusto ng sambayanan, kung anong gusto nilang mangyari. Kesa naman nagbo-boil yung galit. Nagagalit, Oo, lalong pakulo na ng umiinit, pakulo. lalong Oo. umiinit. Meron kaming lalabas within the week rin, kasama nito yung ibang mga tanong. Do they trust government to be the lead in this process of reform? So ilalabas po namin at masasagot yung basic question ni Doris. Hindi ganoon ka-optimistic yung ating mga kababayan sa yung gobyerno, no? Na kaya niya on its own yung reformang pangangailangan para sa reforma. At sinabi rin nila kung bakit, di ba? Pero of course, marami pa rin sa ating kababayan optimistic na sana may mangyari dito. Pero yun nga, ang tingin ng ating mga kababayan mukhang hindi lang naman ng gobyerno dapat ang dapat kasama dito, dapat tulong-tulong tayo lahat. So yan yung mga survey findings na forthcoming yung susunod namin mga reports. Yan ang ilalabas. Alright. Pero ganda ho yung tanong ni Ma'am Doris kasi nga, itong kilusan na nabubuo, matinding kilusan to kasi dahil puro mga bata ho ang kasama dito, mas galit sila kaysa sa iba nating kababayan tungkol sa issue na to. Kung ma-harness yung galit niya towards reform agenda, siguro looking forward, optimistic ako na may mangyayari na maganda para sa ating bayan. Alright. Kasi kung walang mangyayari lalo magagalit ng tao. Kung walang mangyayari lalong lalalim yung krisis politika natin. So yun ang ibig sabihin yung implikasyon ng survey nito. So seryoso yung mga kababayan natin sa issue ng corruption. Kasi parang yung ginawa nila, partner, Prof, di ba reflection yan ng sentimiento ng taong bayan. Ngayon, kung hindi yan papansinin ng ating gobyerno, lalong magagalit. Correct. Lalo mo naman, ang magagalit, hindi ang mga lolo't lola natin masyado, pero yung mas intense yung galit, yung mga younger generation, millennials, Gen Z, alam mo naman yung mga ito, articulate ang mga ito sa mga social issues and concerns, di ba? So dapat ito yung maaksyonan. So ngayon Matutukan. siguro kasi hindi pwedeng ipi-PR lang, press release correct. lang. Oo. Hindi pwedeng may output dapat. Kailangan merong mangyari. Kasi nailatag na nga, nagalit na ang tao. May expectation sila may mangyayari at sana naman may gawin ng gobyerno tungkol dito. Yung ombudsman, meron na tayong nung ginawa yung survey na to, wala pa tayong ombudsman. Ayan, may ombudsman na. Tayong mahusay na ombudsman. Sana may mangyari overtime. Hindi naman ganun kadali talaga magsampa ng kaso. Pero nakita mo, mataas ang expectation ng ating mga kababayan. 58% nagsasabi dapat may makulong. Ayun. 58% dapat mabalik. Prof, itong survey nyo na ito, masusundan ba kasi nagkaroon na ng aksyon? May mga ombudsman na magkakaroon na ng filing and so on and so forth. Kaya sa Sandigan Bayan, magkakaroon ba kayo ng survey naman na kung kumpiyansa na ba sila doon sa ginawa? Satisfied na ba sila sa ginawa? Yung nga sa December yun So sa fourth quarter. Yun ang aabangan din natin. Importante kasi yan, series, partner. Series po. Nagsimula na kami. Alam mo yung mga probes namin, ginagamit na rin ng ibang mga survey agencies. Yung probe namin ng political identification, pro-Marcos, pro-Duterte. Sana ito, tingnan natin yung emotion, yung ano yung mga how do Filipinos feel about certain issues. Yan, magandang pag-aaral yan. Kasi yung impormasyon na to, pwedeng gamitin ng correct.
at ng mga taong gustong tumulong para mareforma Correct. ating lipunan. Civil society, yung mga NGO natin, pwedeng gamitin to ng ating gobyerno. Kasi doon pala pag-disenyo mo ng response mo, dapat number one, nakatutok yan sa Naka-address. millennials at saka Gen Z. So correct. kailangan technology-enabled yan. Hindi mo Dapat, mabobola yung mga sila ho generation na magiging yan. driver ng kilos na yan eh. Oo, So, tama. iba ho yung forma ng programa niyan, yung pagdisenyo ng mga projects and programs. Kasi ho yung number one driver ho, yung number one sumusuporta nitong kilusan na to, yung mga kabataan. Correct, correct. Ayan. Sige. Having said that, sa palagay nyo, Prof, dapat ba o mayroon bang dapat ikatakot ang gobyerno Ayan. sa resultang yan? Oo, dapat. Kasi kung wala silang balak gawin, kung PR lang naman to at wala talagang agenda o wala talagang plano talaga magreforma, mahirap ho magkakaroon ho tayo ng krisis niyan. May krisis na nga tayo ngayon, lalalim pa lalo. Kaya kailangan mag-respond yung gobyerno at mukhang gano'n naman ang ginagawa ng gobyerno. Nagtayo siya ng ICI, tuloy yung investigasyon, nagtala na tayo ng isang magaling na ombudsman na mukhang seryosong-seryoso. So, itong proseso na to ng reforma, nakikita natin sa budget, napakalaki na ng pagbabago sa budget, no? Napakaraming pera na ibigay no sa education in particular, more than 1 trillion pesos. So ito yung epekto ho ng recognition na galit ang tao at gusto ng tao ng pagbabago. Wala pang ang September 21, tinanggal na yung speaker at saka yung Senate President. So nakita niyo, pagka nakikialam, nag-aaral, nakikilahok, nakikialam ang ating taong bayan, nagbabago ho ang gobyerno, nagbabago ho ang ating pamamalakad no sa gobyerno. So yun nga ang importante sa ating mga kababayan, isipin nila na what they do as individuals or as citizens is really more important than anything government does. So pagka nakikialam tayo, nakikilahok tayo, talagang magbabago talaga ang gobyerno, magbabago food. So yun ang message dito ho. Kasi ito, nakikita na ng gobyerno, galit pala ang tao. Hindi pala hahaka at kuro-kuro. Hindi pala dahil 30,000 Hindi lang maisa-isa or dalawa. Correct, or tatlo lang. Kasi ang sinasabi na iba, September 20, konti lang naman ang punta, hindi naman 1 milyon. Pero actually marami ho ang galit. And kung wala akong gagawin ng gobyerno, walang reformang ilalatag ng gobyerno, lalong magagalit ang tao. Okay, Prof. Mag-aabang pa kami sa mga susunod na survey. Importante yan kasi scientific yan. Nalalaman natin yung totoong sentimiento ng taong bayan. Prof, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po, sir. Salamat po sa inyo. Salamat lagi sa inyo. Thank you. Thank you po.